Oh, anong nangyari sa inyo? Para kayong dinaanan ng delubyo. Kanina ang gulo-gulo nyo habang nagkukwentuhan tapos ngayon, ay, natahimik kayong lahat. Huwag kang maingay dyan, Vivian. Papadaan na si Gardong anak araw kaya manahimik ka. Baka malasin tayo. Ano namang problema kung dumaan siya? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Bakit kayo matatakot? Huwag kang ganyan, Maring Vivian. Baka tayo naman ang malasing kapag nagalit sa atin yan si Gardo. Ayun o, may dala na naman siya ng sako. Kung mapapansin nyo, puro dugo na naman ang sakong dala niya. Ay, oo nga no. Sa tingin mo, ano kayang laman ng sako na yun? Bakit may dugo? Ba yan ang hindi natin alam. Kapag mayroong naghanap ng nawawalang tao, baka yun ang nasa sako ni Gardo. Tumahimik na nga kayong dalawa. Hayan na, narinig niya yata na siya ang pinag-uusapan natin. Buisit. Hayan na, lalapit na dito sa tindahan. Magandang gabi po sa inyo. Ito na kapag sinasabi ko kaganda ng araw ko tapos ay mamalasin pagdating ng hapon. Ay nako, makaalis na nga dito kesa makakita ng hindi maganda sa paningin ko. Ano kayang problema ng mga yun? Bakit nag-alisan sila? Bibili lang naman ako. Sir Jupiter, madalas ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, lalo na kung naiiba ka sa karamihan. Mula sa aking pagkabata ay dumanas ako ng maraming pangiinsulto at pangungutya. Lahat ng kamalasang nangyayari sa baryo ay sa akin isinisisi hanggang sa ako'y magbinata. Yun ay dahil sa aking balat. Ayon sa kanila, ako daw ay isang anak araw. Para sa aking mga kababaryo, malas daw ako kaya palaging iniiwasan ako ng karamihan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gardo mula dito sa malayong baryo ng Capiz na malapit sa dagat. At sa mga giliw kong tagapakinig, kung gusto ninyong malaman ang naging buhay at pag-ibig ko, tapusin niyo ang kwentong ito. Gardo, mukhang ginagabi ka. Saan ka ba galing? Dyan lang po sa kabilang baryo, Aling Eloisa. Bibili lang sana ako ng panangkap dito sa iluluto kong karne. Abay, yung mga nakatambay dito sa harapan ng tindahan nyo, nag-aalisan ng papalapit na ako. Paano nga ikaw ang pinag-uusapan nila? Kaya akala nila naririnig mo ang usapan nila, kaya nang lumapit ka ay naiinis sila. Ako? Ako na naman ang pinag-uusapan nila? Oo, ikaw nga. Malas ka daw, kaya kapag nagalit ka sa sino bang tao, ay tiyak na mabalasin ang buhay nila, kaya ayaw nila sa'yo. Talagang mula pa noon hanggang ngayon ay ganyan ang tingin nila sa akin. Sa mata ng ating mga kababaryo, malas ako. Yung iba naman salot daw ako. Pero nasanay na ako sa kanila, Aling Eloisa Kahit na masakit sa pandinig ko, ayos lang. Ano ba yung nasa sako na dala mo? Kalabaw po, Aling Eloisa. Nagkatay ng kalabaw yung kakilala ko dyan sa kabilang baryo, kaya binigyan ako. Nasa 5 kilo siguro itong inilagay sa maliit na sako. Oh, gusto niyo po ba? Ay nako, wag na. Dalhin mo na yan sa inyo para may pagkain ka. Mag-isa ka lang naman, kaya ilang araw din bago mo maubos yan. Ay, ano bang sangkapang bibilhin mo? Suka ho at toyo po, tsaka paminta. Tama kayo, marami ito kaya gagawin kong tapa yung iba. Kung mag-aadobo ka, kulang pa yan ng bawang at asin. Ay nako, huwag na po yun, Aling Eloisa. Kulang na po ang pambili ko tsaka ayaw ko ng masyadong maalat na pagkain. Ay, ganun ba? Oh, heto lang mga sangkap na kailangan mo. 10 piso lang lahat. Ito po bayad. Ano nga ulit yung dala mo, Gardo? Karne po ng kalabaw. Gusto nyo ba? Magandang klase ito, pulang-pula ang karne, tignan nyo. Ay, nako! Oo nga, parang karne din pala ng tao, ano? Pulang-pulang nga, tsaka walang taba. Aling Eloisa naman, karne po ito ng kalabaw, hindi po tao. Ayun nga ang ibig kong sabihin, karne nga yan ng kalabaw. Siya, sige na, iuwi mo na at ang mailuto mo na. Ay, mga loko lang talagang mga tao dito na nag-iisip ng masama sa'yo. Akala kasi nila karne ng ano yung palagi mong dala-dala. Karne ng tao, ganun po ba? Masyado naman sila mag-isip. Baka kainin ko talaga sila. Ikaw, Gardo, ha? Tinatakot mo naman ako. Palagi pa naman akong tumutulong sa'yo. Tulong po. Kailan po yun? Tulong. Pinagtatanggol kita sa kanila.
Sabi ko, mabait ka at hindi kagaya ng iniisip nila. Yun, ay ganun nga. Salamat naman po kung ganon. Matapos na makapagbayad ako ay kinuha ko na ang mga sangkap na binili at naglakad na ako palayo. Nang makarating ako sa medyo madilim, nilingon kong muli ang tindahan ni Aling Eloisa. Noon ko nakita na muling nagbalikan doon ang mga kababaryo ko na nakatambay kabilang na si Vivian. Narinig ko ang malakas nilang tawanan dahil ako pa rin ang paksa ng kanilang usapan. Napabuntong hininga na lang ako pero kagaya ng aking sinabi, sanay na ako sa mga ganoong sitwasyon kaya binabaliwala ko na lang. Umuwi ako sa aking bahay at inayos ko na ang dala kong karne ng kalabaw. Dahil buo pa yon, kailangan kong tipakin gamit ang malaking itak. May maliit akong bintana sa kusina ng aking bahay kaya kapag nagluluto ako ay nakabukas yun para lumabas ang usok kasi kahoy ang ginagamit ko sa pagluluto ng pagkain. Sino yan? Tulungan mo ako! Para mo nangawa! Oh, ang dami mong sugat Anong nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka dito. Alalayan na kita Sige, maupo ka muna dito. Naku naman, nanghihina na siya sa dami ng dugong nawala. Napakarami niyang sugat. Parang iniwan ng matalim na bagay. Miss! Ayos ka lang ba? Kawawa naman ang babaeng to. Binuhat ko ang dugo ang babae at dinala sa aking papag na naroon. Kumuha ko ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Pinunasan ko ang mga dugo sa kanyang mukha at katawan tapos ay nilinis ko ang kanyang mga sugat. Matapos noon ay kinuha ko ang kandila na may malakas na apoy. Kumuha din ako ng malapad na dahon ng tuba-tuba at nilagyan ko yun ng langis na may nakababad na luya at bawang. Nang itapat ko yun sa apoy, nagliyab ang langis niyon. Ramdam ko ang init niyon kaya itinapal ko na sa sugat niya para maampat ang pagdurugo. Ang hapdi. Ang init. Tiisin mo lang ang sakit. Mamaya lang ay magiging maayos ka na. Lakasan mo ang loob mo. Kailangan matigil na ang pagtagas ng dugo mo. Kung hindi, baka tuluyan ka lang maubusan ng dugo at mamatay ka. Anong klaseng dahon yan? Bakit ang init tsaka ang hapdi? Parang hinihigop ang lakas ko. Ilalabas niya ang maraming dugo sa iyong ugat. Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Tutulungan kitang mabuhay. Pero kailangan mo pa rin magdasal na bigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko na kaya. Wala na akong lakas. Nawalan siya ng malay. Matulog ka na't magpahinga para makabawi ka ng lakas. Hindi na niya nakita ang paglalagay ko ng langis sa aking kamay at nang itapat ko yun sa kandila, saglit na nagliyab ang aking palad. Binalot ng apoy ang aking kamay kaya kaagad kong idinikit sa malaking sugat niya sa dibdib kung saan maraming dugo ang lumalabas. Di nagtagal ay naglahaw ang apoy sa aking palad, kasabay ang pagkatuyo ng dugo sa sugat niya. Matapos ay tinalian ko ng malinis na tela ang lahat ng mga sugat niya. Nang maayos ko na ang mga sugat niya, pinagpatuloy ko ang pagluluto. Kumain ako at di nagtagal nahiga ako sa mahabang upuan malapit sa papag kung saan natutulog ang babae. Noon ko lang napagmasdan na maganda pala siya. 2:00 na ng madaling araw nang mapabalikwas ako, narinig ko kasi ang init ng papag. Sana ako naroon. Oh, gising ka na pala. Nandito ka sa bahay ko. Sugutan ka kanina nang kumatok ka sa pintuan ng bahay ko. Pero huwag ka mag-alala, ginamot ko na ang sugat mo. Natatandaan ko na. Salamat ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Gutom ka na ba? May pagkain ako dyan. Gusto mo, ikuha kita. Salamat. Ang gusto ko lang ay magpahinga. Ako nga pala si Neneng. Gardo ang pangalan ko. Ano bang nangyari sa'yo? Ako, nakatulog siyang muli. Mangangal kayong lahat. Dapat lang kayong mamatay.
Parang nananaginip siya. Galit na galit. Dahil muling nakatulog si Neneng, natulog na rin ako. Dahil pagod din ako sa maghapon ay napahimbing ang aking tulog. Mataas na ang araw nang ako ay magising. Nangidilat ko ang aking mga mata at tumingin sa papag wala na roon si Neneng, kaya naman kaagad akong bumangon para hanapin siya sa paligid. Hindi ko na siya nakita. Nang magpunta ako sa kusina, nakita ko na hindi rin nabawasan ang pagkain ko na niluto, kaya alam ko na umalis si Neneng nang hindi kumakain. Kagaya ng dati kong ginagawa, ang mga tinipak ko kagabi na natirang karne ay inilagay ko sa bilao matapos lagyan ng asin. Nilagyan ko rin ng kulambo ang bilao para di pasukin ng langaw ang mga karne na aking ibibilad para gawing tapa. Inilagay ko sa yero ng bahay yun. Noon ko nakita ang mga taong nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Aling Eloisa, anong meron? Bakit nagpupunta ang mga tao doon? Meron daw patay na natagpuan sa baybayin. Titingnan ko nga kung anong ikinamatay ng taong yon. Aalamin ko rin kung taga rito ba. Patay po? Oo. Yun ang sabi ng mga chismosang galing doon. Meron daw doon na patay. Siya sige na, pupunta na ako ron. O sige po, balitaan niyo po ako kung sino yun. Aba, ginawa mo pa akong chismosa. Kung gusto mong malaman, ay bumaba ka dyan. Magpunta ka rin doon at ang malaman mo. Ay, ako nga na masakit na ang tuhod Nag-teach ka nga maglakad para makarating doon. Kaya dapat ikaw din. May mga tao talaga dito sa ating baryo na mapagkunwari. Para walang alam sa nangyayari. Pero wala nga kaya. Nako, bumanat ka na naman, Dolores. Yang talas ng dila mo ay gamitin mo sa tama. Kung wala kang basehan, hindi ka dapat nang bibintang. Aba, hindi ako nagbibintang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, chismosang masungit. Ganun po ba yun, Aling Dolores? Ay, mali. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Pinagpalit ng asawa sa kabit? Hudas barabas si Hestas Cagardo! Wala kang pakialam kung gano'n ang ginawa sa akin ng asawa ko! Aba wala naman po kung binabanggit ang pangalan na Bakit kayo nagagalit? Oo nga naman, Dolores. Ikaw ang nagsimula tapos ikaw palang mapipikon. Ay, ikaw ang mahilig magsimula ng gulo. Kasi, kung hindi dahil sa gago na yan, hindi ba susundan ng babaeng yun dito ang asawa ko? Itong gago na ito ay nagturo ng bahay namin. Kaya nagkita ang asawa ko at ang babaeng yon. At nang muli silang magkita, hayon! Sumama na ang gago na yun sa malanding babae na yon. Aba, hindi ko naman po kasi alam na kalasisi pala yun ang mister ninyo Ang sabi kasi kamag-anak ninyo. Kasalanan ko ba kung mas gusto ng asawa mo yung mas bata at hindi amoy nganga? Walang hiya ka talaga, bastos ka! Kapag tinamaan ka nitong bato-kodyak na makakatulog ka ng nakanganga. Nako, asartado talaga to si Aling Dolores, oo. Dalawang malalaking bato ang ibinato sa akin ni Aling Dolores kaya naman kaagad akong bumaba sa bubungan para hindi ako tamaan. Galit na galit siya pero wala naman siyang magawa kaya tawa ako ng tawa. Nakita kong hindi na tumuloy sa tabing dagat si Aling Dolores. Panay pa rin ang impit kong pagtawa habang tinatanaw siya palayo. Pero bigla akong tumigil sa pagtawa nang makita kong nakatingin sa akin si Vivian at ang kapatid niyang si Cecilia. Kapwa masama ang tingin nila sa akin kaya umalis na ako. Pumunta na lang ako sa tabing dagat. Nakita ko na pumunta rin doon sina Vivian at Cecilia. Kasunod na nila ang isa pang chismosa na si Erlinda. Parang nalunod naman ang isang ito kasi wala namang kagat sa lalamunan. Wala rin sugat sa dibdib. Oo nga. Yung ibang nakita ko na nabiktima ng aswang, hindi ganyan. Talagang tuguan at nakalabas ang laman loob. Sa tingin ko ay aswang ang may gawa niyan. Sumabat ka na naman sa usapan. Kinakausap ba kita? Bakit? Ikaw ba ang kinakausap ko? Kay Aling Eloisa ako nakatingin, dahil alam ko na may alam din siya sa pagkilatis sa mga taong nabibiktima ng aswang. Kausapin mo si Erlinda at kakausapin ko si Aling Eloisa. Tama ka, Gardo. Biktima nga ito ng aswang na kubo. Meron na palang mga ganyang aswang ang nakarating na dito sa bayan natin. Oo nga po Isang patunay na maraming mga maliliit na sugat sa gilid ng kanyang mga mata at leg.
Likha yan ng matitigas na buhok ng mga kubot na siya nilang ginagamit para sipsipin ang dugo ng kanilang biktima. Yan ang dahilan kaya natutuyot ng katawan ng lalaking ito. Ay, pero hindi siya taga rito. Baka taga-ibang lugar nga po ito. Nabiktima ng kubot sa laot at inanod lang papunta rito. Bakit parang alam na alam mong nangyari sa taong to? Ako ba kinakausap mo? Oo, sa'yo ako nakaharap eh. Ikaw ang kinakausap ko. Oh, eto piso. Bili ka ng kausap mo ha. Visit ka talaga, Gardo. Sira ulo ka. Yun ang tingin nyo sa akin, di ba? Yun ang ginagawa ko. Ako kasi yung tao na hindi na mapagkunwari. Kung ano ay pinapakita nyo sa akin, yun din ang aking gagawin. Kaya kung iniisip nyo na masama ako, baka gawin ko nga yun. Eh, masama ka naman talaga, diba? Kaya nga wag mo kong galitin. Baka mapikon ako sa'yo. Ikaw ang susunod kong kainin. Oh, Aling Eloisa, narinig niyo yan ha? Kapag may nangyari sa akin, tong buwisit na tong may kasalanan. Gardo, darating ang oras, mabibisto rin ang lahat ng kasamang ginagawa mo. Nakakaawa mga taong kagaya ninyo na mapag-isip ng masama sa kapwa. Huwag lang sanang dumating ang oras. Nakakailanganin nyo ang tulong ko. Kasi mabibigo kayo. Hoy, lalaki, hindi kailanman darating ang araw na yan. Itaga mo yan sa bato. Kahit anong mangyari, hindi ako hihingi ng tulong sa isang kagaya mo. Baka sa halip na maligtas ako'y mapahamak pa. Alam mo, Bibian, maganda ka sana eh. Talagang maganda ako. Kaso pangit ang ugali mo. Daig mo pa ang aso na kumakahol na agad kahit hindi pa nakakakita ng multo. Kaya nga ako kumakahol eh, kasi nandito ka. Mas masahol ka pa kaysa sa multo. Ewan ko lang sa mga taong narito bakit pinababayaan ka na paggala-gala. Natatakot ba silang lahat sa'yo? Pwes, ako hindi. Lahat naman kayo dito sa baryo natin, masamang tao ang turing sa akin. Dahil sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Ay, mabuti pa yung ibang baryo. Inuturing nila akong tao. Dahil hindi ka nila lubos na kilala kaya ganon. Pero dito sa atin, basura ka. Nagkibit balikat na lang ako. Tapos ay umalis na ako sa lugar na yun. Hindi ko masisisi si Vivian kung bakit galit na galit siya sa akin dahil iniwanan sila ng kanyang ama dahil daw sa kagagawan ko. Kaya madalas natatawa na lang akong mag-isa. Sayang kasi may gusto pa naman ako sa kanya pero hindi ko na nagawang ipaalam kasi nasusuklam siya sa akin. Nang makauwi ako sa aming bahay, nakita ko na mayroong mga taong nasa harapan ng aking bahay. Ang kaibigan kong si Ricardo na taga-kabilang baryo. May dala sila na isang piling ng saging na hinog at 2 manok na matataba. Nang makita ko ni Ricardo, kaagad niya akong sinalubong. Pare, pwede bang maabala kitang muli? Oo naman pare, ano bang problema? May isa kaming kababaryo eh. Gabi-gabi binabalikan ng aswang. Asawa nitong si Militon. 6 na buwan na kasi ang tiyan niya kaya gustong-gusto ng aswang. Hinabol namin kagabi. Nasugatan namin ang aswang, kaya lang nakatakas pa rin eh. Nasugatan kagabi ang aswang? Di kaya si Nening ang aswang na sinasabi ni Ricardo. Nasugatan siya ng malubha kagabi. Tapos ay tinulungan ko. Tapos ay tinulungan ko pa para mabuhay. Pambihira. Tumulong ba ako sa aswang? Aring Gardo, may sinasabi ka ba? May binubulong ka eh. Ay, wala pare. Wala. Iniisip ko lang kung anong klaseng aswang ba ang sinasabi mo eh. Hindi ko alam kung anong klaseng aswang pare kasi paiba-iba siya ng anyo. Minsan aso, minsan naman baboy. Sige pare, kukunin ko lang ang mga gamit ko at umalis na tayo. Bago ako pumasok sa aking bahay, ibinigay na sa akin ni na paring Ricardo ang manok at piling ng saging. Kaya inalagay ko na muna sa isang kulungang nasa loob ng bahay ang mga manok at kinuha ko ang maliit na sako. Inilagay ko doon ang mga kagamitan ko sa panggagamot kasama na doon ang pulang kandila. Dinala ko na rin ang pana. Ang mga palason yun ay may nakabalot na tela sa malapit na talim na may sima. Tapos ay sumama na ako kina paring Ricardo sa kanilang baryo. Pagdating doon, inikot ko ang bahay ni Militon. Hinanap ko ang mga palatandaan na dinaanan ng aswang na pumupunta roon. May 3 direksyon na dinaraanan ng aswang. Dito siya papasok at doon naman sa kabilang direksyon, tatakas. Kapag tapos na, aalis na siya, lalo na kung nabulabog. Tapos pagbalik dito naman sa direksyong ito. Kaya kung doon kayo sa harapan, nag-aabang, hindi nyo siya mahuhuli. Talagang mautak ang mga aswang, no? Kaya pala kahit anong pagbabantay namin, hindi namin siya mahuli. Kasi iba-iba palang direksyon na dinadaanan niya. Kung mautak siya,
Kailangan mas mautak tayo, pare. Kailangan malito siya para hindi basta malalapitan ng asawa ni Militon. Kailangan maihanda natin ang mga iyon bago magdilim. Sige pare, sabihin mo lang kung ano mga kailangan mo at ihanda namin. Bago dumilim, kailangan ko ng sariwang dugo at karne ng hayop. Gagamitin nating pain sa aswang. Kailangan ko rin ng gasolina, kahit isang maliit na bote lang. Alam mo naman na apoy ang ginagamit ko panlaban sa kanila. Sige pare, ihanda namin yon. Nasa na bang asawa mo, Militon? Isinama ako ni Militon sa loob ng kanilang bahay. Nakita ko na nakahiga roon ang buntis niyang asawa na hanggang ngayon sumasakit ang tiyan at binabantayan ng kanyang biyanan. Pinagpapawisan ng malapot ang babaeng buntis dahil sa sakit ng tiyan, kaya naman kaagad kong inilabas ang kandilang pula. Sinindihan ko yun, sinabi ko sa babaeng buntis na ipakita sa akin ang kanyang tiyan. Naglagay ako ng langis sa aking palad tapos ay itinapat ko ang mga palad ko sa apoy. Nang bahagya na iyong magliyab at maramdaman ko ang init ng palad ko, saka ko idinikit sa tiyan ng buntis sa tapat mismo ng kanyang pusod. Tiisin mo lang ng konti ang init ng palad ko. Maya-maya lang ay makakaramdam ka ng ginhawa. Ano sa tingin mo pare? Buhay pa ba ang anak ni na Militon? Oo pare, buhay pa ang bata na nasa sinapupunan niya. Maya-maya lang ay tiyak ko nang mawawala na ang sakit ng tiyan niya. O pare, tsak kung giginhawa na ang pakiramdam niya kasi lumabas ng masamang espiritu masamang hangin sa tiyan niya eh. Oo nga pare. O sige, doon na muna tayo sa labas ha. Mukhang hindi maganda ang simoy ng hangin dito sa loob ng bahay. Nang makalabas nga kami, maya-maya ay sinabi ni Militon na nagpunta sa kanilang banyo ang kanyang asawa. Wala na daw ang sakit ng tiyan kaya napatawa ko. Naisip ko na baka kinabagan lang siya kaya sumakit ang tiyan at dahil nainitan sa mainit na langis kaagad siyang gumaling. Kaya nakahinga ako ng maluwag kasi natulungan ko siya. Ang iisipin na lang namin ay ang aswang na pabalik-balik sa kanilang bahay. Bago dumilim, isang kambing nga ang kinatay ni na paring Ricardo. Pinabiyak ko lang ang tiyan noon para lumabas ang laman loob. Doon ko inilagay sa likuran ng bahay. Nang dumilim, binuhusan ko na iyon ng dugo. Tayo na sa loob ng bahay pare. Yung iba, dito sa salas. Silipin niyo ang harapan ng bahay. Yung iba doon sa kusina. At kami ni paring Ricardo, doon sa kwarto ni na Militon. O sige, manda na kayong lahat. Sigurado ka namang oras darating ang aswang na yon. Tayo na pare. Doon tayo sa kwarto ni na Militon. Sa tabi ka ng bintana pupwesto. Silipin mo yung kambing na ipinain natin. Sigurado ka bang kakainin niyo yun pare? Oo naman pare. Hindi niya matatanggihan ang amoy ng malangsang dugo. Kapag naamoy niya yun, tsak, kakainin niya. Hindi na kasi siya maghihirap pa eh. Nakalatag na ang pagkain. Pero kapag kinain niya yun, tapos na siya. Tsak na lapdo sa bibig niya. Oo nga. So tabi ba naman ang katas ng bawang na ibinuhos mo kasama ng dugo ng kambing? Hindi niya basta maaamoy yun dahil malansa ang dugo ng kambing. Kaya nga yun ang pinakatay ko sa inyo eh. Sige na, pagbutihin mong pagbabantay. Baka malusot tayo ng aswang na yun. Pare, may malaking asong dumating. Anong gagawin natin? Huwag ka magsasalita. Baka marinig niya na may nagbabantay sa kanya. Hintayin natin kainin niya ang kambing. Hindi na nga kumibo si paring Ricardo. Nang masilip namin na kinain na nga ng malaking aso ang laman loob ng kambing ay bigla yung umalulong na parang napaso ang kanyang bunganga. Yun ang pagkakataon na sinamantala namin. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay pero nang makalabas na kami ay hindi isang malaking aso ang nakita namin kundi isang babaeng sobrang haba ng buhok na hanggang tuhod ang haba na halos tumatakip sa mukha. Panay ang punas niya sa kanyang bibig, halatang nasaktan siya. Pero nang makita niya kami, bigla siyang napatras. Kung ganon, ay ikaw pala ang aswang na nangliligalig sa mag-asawang ito ha? Gusto mo pang kainin ng kanilang anak? Kulang pa ang lapnos ng bunganga mo. Heto pa ang gasolina. Ihilamos ko sa mukha mo. Ayos pare! Nabasa na ng gasolina ang buong mukha niya. Lumalabas na ang dugo sa kanyang bibig. Mukhang grabe ang lapnos ng bunganga niya. Tama lang yan pare. Para hindi niya na magamit ang bunganga niya sa pambibiktima.
Tatakas siya, pare! Huwag ka mag-alala. Mas mabilis itong pana ako sa kanya. Lalo na nga at nag-aapoy na ito. Hindi ka makakalayo, aswang! Ayos, pare! Nasapul mo siya sa balakang. Nagapoy na rin kahit ang mukha at buhok niya. Dahil sa gasolinang isinaboy mo. Hindi na siya makakalayo, pare. Sundan natin. Hinabol namin ang aswang nang tumakbo yun sa kakahuyan. Nang hihina na ang aswang dahil sugatan na siya. Nang malapit na ako sa kanya ay muli ko siyang pinana ng palasong may apoy. Tumama yun sa kanyang likuran kaya kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang palaso. Paluhod siyang bumagsak tapos ay humarap siya sa akin. Muli ko siyang pinana sa ikatlong pagkakataon. Tumama yun sa kanyang dibdib kaya lalong nadagdagan ng sakit ng katawan niya. Unti-unti siyang nalapnos dahil sa init ng apoy hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Tinupok ng apoy ang kanyang katawan. Patay na bang aswang, pare? Oo, patay na siya. Hindi na siya mabubuhay kahit kailan dahil tinupok na siya ng apoy. Kilala mo ba ang babaeng yan? Hindi eh. Parang hindi naman yung taga rito. Kung ganoon, ay taga-ibang baryo siguro ito na dito lang dumadayo para mambiktima. Oo nga eh. Pero malas niya. Dahil ang albularyong gumagamit ng apoy ang nakatapat niya. Talagang marami ang lahi ng aswang, no? Hindi pa rin sila nauubos kahit ilang beses na akong nakakapatay ng mga kagaya nila. Saan kaya ang talagang kuta nila? Bakit, pare? Anong binabalak mo? Abay kung malalaman ko kung saan galing ang mga aswang na ito, di kukuha ako ng maraming tao na may lakas ng loob na sumama at lumaban para maubos ng mga salot na ito. Kapag nauubos sila, tiyak na matatahimik na ang bayang to. Oo nga. Tama ka nga dun, pare. Pero parang mahirap ang iniisip mo kasi mahirap talaga silang matuntun. Lalo na nga, dumadayo lang sila sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Huwag kayo maingay. Lahat kayo magtago. Parang merong nagmamasid sa atin. Mabigat ang mga yabag niya. Sigurado ka, pare? Meron pang isang aswang na malapit dito? Hindi ako sigurado. Pero kung naririnig mo yung mga napuputol na tuyong kahoy, kapag naaapakan, iisa lang ang ibig sabihin nun. Hindi lang tayo ang nandito. Di nagtagal, umihip ang malakas na hangin. Gumalaw ang sanga ng mga puno. Naglangit-ngitan ng mga puno ng kawayan na malapit lang sa amin. Kaya ang mga panggabing ibon na nakadapo sa mga puno ay nabulabog at nagliparan sa himpapawid kasabay ng mga kuliglig. Pati ang mga musang at iba pang maliliit na hayop gubat na naroon ay nagtakbuhan na parabang mayroong kinatatakutan. Nang tumingala ako sa liwanag ng buwan ay nagulat ako nang makita kong may lumilipad na malaking paniki. Kaya naman kaagad kong nilagyan ng palaso ang hawak kong pana para maganda kung sakaling sasalakayin kami noon. Pero hindi ko nakita kung saan yun dumapo. Parang taong paniki yun ah. Pero bigla siyang nawala. Nakita niyo ba kung saan dumapo? Oo pare, tama ka. Taong paniki ngayon. Isa sa pinakamabangis na aswang. Kalahi ng mga manananggal. Albularyong anak araw. Noong una ay hindi ako naniniwala sa sinasabi ng aking mga kakilala na malupit ka. Pero ngayon pinatay mo ang aking asawa sa malupit na paraan. Totoo pala ang sinabi nila. Hindi naman ito mangyayari kung hindi kayo nagkakalat ng lagim sa aming lugar. Kayong unang namimirwisyo sa mga tao dito. Marami na kayong napatay. Pero ayaw nyo pa rin tumigil. Dahil kailangan namin kumain ng tao para mabuhay. Kung hindi kami magbibiktima, mamamatay kami sa gutom. Kaya nga kailangan din naming lumaban sa inyo para mabuhay kami. Kung hindi kayo mananakit, hindi rin kayo masasaktan. Kung hindi kayo papatay ng tao, wala rin taong papatay sa inyo. Tatandaan ko ang gabing ito, albularyong anak araw. May malaki ka ng pagkakautang sa akin. Huwag ka masyadong maging kumpiyansa dahil hindi mo alam kung kailan ako maniningi. Hindi ako natatakot sa iyo, halimaw ka! Mag-iingat ka rin palagi. Huwag na huwag kang magkakamali dahil kapag nakilala kita, dudurugin ko ang katawan mo. Bago ka managutan ng hininga, kakainin ko rin ang bahagi ng katawan mo para malaman mo kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga taong pinapatay ninyo. Ganon ba? Hindi ka pa natakot ha? Tingnan nga natin. Mga alagad ko! Bigyan ng leksyon ang mga hangal na ito!
Maya-maya lang ay napatingin kami sa kalangitan. Napakaraming bayakan ng kasing laki ng agila ang nakita namin. Nakakapangilabot ang kanilang mga huni. Tapos ay sabay-sabay silang sumugod sa amin. Nagbabaga ang kanilang mga mata. Malalakas ang pagaspas ng kanilang mga pakpak. Buisit! Napakadami naman bayakan! Mga kasama! Huwag tayong matakot sa kanila! Lumaban tayo sa mga kampo ng aswang na yan! Hindi tayo dapat na magpakita ng takot sa kanila. Patayin ang mga salot na yan! Sige! Gawin ninyo ang mga kaya ninyo para labanan ang aking mga alagad! Tingnan ko lang! Kung hindi kayo masisinda kapag nakagat kayo! Mga alagad ko! Ipakita ninyo sa kanila ang inyong bangis! Sino ba alagad? Sige! Nilabanan nga namin ang mga paparating na paniki gamit ang mga itak at sibat. Ginamit ko rin ang mga palasuko na mayroong mga tela na nag-aapoy. Pero dahil lumilipad ang mga yon, naiilagan nila ang mga pag-atake namin. Ang iba naman ay swerteng tinatamaan, pero mas marami ang nakakaiwas. Hanggang sa mayroong makagat sa mga kasama kong lalaki. Napasigaw yun sa sobrang sakit ng makagat sa mukha. Kasunod yun ay nanigas ang buong katawan niya. Para na siyang tuod habang nanlalaki ang mga mata. Paano ay hindi na siya makahinga. Maya-maya lang ay umaagos ng dugo sa kanyang bibig. Mayroon na ring dugo na lumabas sa ilong, tenga at mata. Paring Gardo, tingnan mo nangyari kay Tano nang makagat ng paniki. Namatay siya na nakatayo. Baka magdaga magpaniking ito. Mag-iingat kayo. Naku po! Nakagat na rin si Pablito! Patay na rin siya! Apoy! Apoy! Apoy lang ang pwedeng ipaglaban sa mga paniki na yan. Takot ding masunog ang mga yan. Dalihan ninyo! Gumawa tayo ng malaking apoy! Dalihan niyo mga kasama! Tama si Paring Gardo! Gumawa tayo ng malaking apoy para maitapoy natin ang mga paniki na ito! Gamitin natin ang mga sulok para makalika ng mas malaking apoy! Maraming tuwing dahon dito sa kakahuyan. Alam ko kahit usok lang ay natatakot ang mga paniki na yan. Kilos na mga kasama! Gumawa ng apoy ang iba! At yung iba naman ay tulungan kami ni Paring Gardo na harapin ang mga paparating pang paniki! Parang natataranta ka na, Gato. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Mga alagad ko pa lang yan. Pero takot ka na. Di ako natatakot, ulol. Natataranta ako dahil naaawa ako sa mga kasamahan kong nabiktima ninyo. Pero puputulin ko ang kasiyahan mo ngayon. Hangal na taong paniki! Mabilis nga na kumilos ang lahat. Kumuha ng tuyong dahon at mga sanga ng kahoy na nakakalat lang doon. Matapos na mapagsama-sama ang mga yon, kaagad kong sinilaban ang mga dahon. Dahil tuyo na ang mga yon, kaagad yung nagliyab at lumikha ng malakas na apoy at makapal na usok na kumalat sa lugar na yon. Dahilan para ang mga nagliliparang paniki na naroon ay maglayuan sa amin. Natakot sa apoy, lalo pa nga at may ilang malilit na puno na nagliyab na. Parang napikon naman ang taong paniki kaya siya naman ang sumugod sa amin. Sinagasan niya ang makakapal na sanga ng mga punong naroon. Naputol ang mga yun at parang sibat na nagliparan papunta sa amin. Sa lakas ng pagaspas ng pakpak niya namatay ang apoy na ginawa namin. Dumaba kayo! Hayan na ang taong paniki! Aray ko! Buisit! Tinamaan ako ng matulis na sanga ng kahoy! Marangan! Simula pa lang yan! Papatayin ko kayong lahat! Papasugod na naman ang taong paniki! Mag-iingat kayong lahat! Uli! Isusunod na kita sa mga kasama mo! Romeo! Tumaba ka! Paring Gardo! Napugutan ng ulo si Romeo nang matamaan ng pagpag ng taong paniki! Halimaw ka talaga! Wala kang puso! Ikaw naman ang papatayin ko! Umanda ka! Tatlong magkakasunod na palaso ang pinalipad ko para panain ang taong paniki habang mabilis na lumilipad. Hindi siya nasapol ng mga palaso ko kaya muli siyang lumungsob sa amin. Nang makalapit siya sa amin ay isang kasama ko naman ang kanyang nadagit at inilipad sa ere. Doon niya kinagat sa leeg at sa iba pang parte ng katawan. Pinagputol-putol niya ang katawan yun at inihagi sa amin kaya lalong nakaramdam ng pagkasindak ang mga kasamaan ko. Pero galit naman ang aking naramdaman kaya nang lumantad ako sa pinagtataguan kong puno, hinamon ko siya.
Mahal ka. Kung talagang matapang ka, ako naman ang harapin mo. Huwag mong idamay ang mga kasama ko. Tapusin na natin ito. O baka natatakot kang harapin ako. Halika! Maglaban na tayo! Duwag! Pala, humanda ka sa akin ngayon. Dudurugin ko ang katawan mo, kagaya ng ginawa ko sa kasamahan mo. Humanda ka! Ikaw ang umanda! Tigman mo mga palasuko! Tiya! Aray ka! Walang iya ka! Papatayin talaga kita! Swerte ka pa rin dahil walang apoy ang palaso na yan. Pero itong susunod, tiyak na masusunog ka na! Ayos pare! Tinamaan mo siya sa hita! Pabagsakin mo siya! Sa pakpak mo matamaan! Magkikita pa tayo malbularyo manakalaw! Sa susunod, hindi ka na makakaligtas sa akin! Pare! Tumatakas siya! Nakalipad siya papalayo sa atin! Hindi na natin siya maaabutan! Sayang! Kung sa pakpak siya tinamaan, tiyak na babagsak yun! Madali na sana natin siya mapapatay. Di bale. Marami pa naman pagkakataon. Sa susunod, lalagyan ko na ng laso ng mga palaso ko para kapag tinamaan ng sino mga aswang, siguradong mamamatay. Siya na ba yung sinasabi mo kanina na nagmamasid sa atin? Sa palagay ko, ay iba pa yun. Dahil sa aking papawid sa galing, yung taong paniki, yun namang narinig nating nyabag kanina, ay naapakan ng mga tuyong kahoy. Kaya natitiyak kong iba pa yun. Sige, umalis na tayo dito pare. Kailangan magamot din ang sugat mo. Tinamaan ka pala sa balikat ng naputol na sanga ng puno. Medyo malalim din yan, kasi patuloy na nagdudugo. Ayos lang ko, pare. Ang mga kasama nating namatay, ang intindihan natin. Kawawa naman ang mga pamilya nilang naiiwanan. Oo nga eh. Minalas na makagat sila ng bayakan. Makamandag talaga mga yon. Hindi bale, mula sa oras na ito, ay kasama na sila sa mga taong ipinaglalaban ko. Bawat aswang na mapapatay ko, para yun sa kanila. Para ko na rin silang naipaghiganti. Kasabay ng pagtilaok ng manok, lumabas na rin kami sa kakahuyan. Pasan-pasan ni na paring Ricardo ang mga kasamahan namin na nasawi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang makarating kami sa harapan ng bahay ni na Meliton ay nalaman ng mga taga roon ang nangyari. Kaya naman ang mga pamilya ng mga kasamahan naming namatay ay kaagad na pumunta roon. Malalakas na iyakan at sigawan ang aking narinig. Bawat pagtawag nila sa kanilang mahal sa buhay na namatay ay parang kinukurot ang aking puso sa sama ng loob kasi wala akong nagawa para ipagtanggol sila. Galit naman ang nararamdaman ko para sa taong paniki na yun. Pare, uwi na ako. Kailangan ko na magpahinga at magamot na rin ang aking sugat. Sandali lang pare. Kukunin ko yung kabayo ko. Gamitin mo na lang muna para hindi ka na maglakad. Nagdurugo pang sugat mo eh. Sige pare, isusuli ko na lang. Mag-iingat ka pare ha. Nagbanta ang taong paniki na babalikan ka. Alam ko yung pare. Kaya lang ay hindi pa yun makakakilos sa ngayon. Sugatan din siya kagaya ko. Wala kang dapat na ipaglala. Paring Militon, nasa na yung ibibigay mo kay paring Gardo? Naku pare, kung perang ibibigay wag na. Hindi ko matatanggap yun. Kung pagkain ayos na, kaya lang marami pa rin akong karne ng kalabaw. Ginawa kong tapa. Hindi nyo perang ibibigay sa'yo pare. Karne yun ng kambing. Gawin mo ring tapa para marami kang nakareserbang pagkain mo. Kahit ayaw ko, ipinadala pa rin sa akin ni Meliton ang karne ng sariwang kambing. Inilagay ko sa sako kasama na ang laman loob na puso at atay niyon. Inilagay sa malit na sako at isinabit sa upuang nakalagay sa likuran ng kabayo. Dahil sariwa ang karne, muling umagos sa labas ng sako ang dugo. Kaagad kong pinatakbo ang kabayo para makauwi kaagad ako kasi nga ay nararamdaman ko na lalong sumasakit ang sugat sa aking balikat. Nang makarating ako sa aming lugar, nakita ko na lahat ng mga tao ay nakatingin sa akin. Kaya nang bumaba ako ng kabayo ay inalis ko na ang maliit na sako na nakasabit doon. Kaso ay nabitiwan ko kaya nahulog sa lupa at lumabas mula roon ang atay at puso ng kambing. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries,
Aswang Confessions at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung mayroon po kayong makikita na nag-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na i-report sila. Salamat po. Erlinda, tingnan mo kung anong hitsura ni Gardo. Duguan siya at yung laman ng sako na nabuhos sa lupa. Oo, nakita ko nga. Puso at atay yun, di ba? Naku, tsak ko napalaban niya sa mga biktima niya kagabi, kaya kanyan. Kailangan makatiyak tayo na aswaga siya para mapalaya siya sa lugar natin. Maitaboy na paalis sa lugar natin ang buwisit na yan. Huwag kang mag-alala, Aling Dolores. Kami na ni Vivian ang gagawa ng paraan. Napansin ko na ako pa rin ang pinag-uusapan nila, pero binaliwala ko na yun dahil masakit na ang aking balikat. Ibinalik ko sa sako ang atay at puso ng kambing, tapos ay inakay ko na ang kabayo papasok sa aking bakuran. Itinali ko yun sa isang puno na malapit sa aking bahay, tapos ay pumasok na ako sa loob. Kinuha ko ang aking mga panggamot sa sugat. Matapos kong malinis ang aking sugat, nilagyan ko ng gamot. Naampat naman ang pagdurugo niyon kaya tinalian ko na ng malinis na damit. Tapos ay nagpunta ako sa kusina at inayos ko na ang karne ng kambing na dala ko. Ay, ayun si Gardo. O, tingnan mo. Tinitipak niya na yung karning dala niya. Nagtatalsik ka ng dugo sa kanya mukha at katawan. Parang baliwala lang sa kanya. Huwag ka nga maingay dyan. Panoorin lang natin siya. Baka malaman niya na nandito tayo at nagbabantay sa kanya. Yari tayo niyan. Naku, pahamang talaga yung nanay mo eh. Gusto pala niyang malaman kung anong dala ni Gardo, tayo naman ang inutusan. Gusto niya maging chismosa, hindi naman pala niya kayang humanap ng ganitong klase ng chismis. Napaka-reklamador mo, pero gusto mo rin naman to. Palibhasa, chismosa ka din. Gusto mo ring malaman ang dihim ni Gardo. Oo nga. Alam mo naman ang kwentuhan ng mga taga rito sa kanya. Gusto ko lang ding malaman kung anong laman ng sako na palagi niyang dala kapag uuwi siya dito. Baka nga totoong salot siya, kaya galit ang matatanda sa kanya. Pero hindi dito mambibiktima sa lugar natin kasi madali siyang mahuhuli dito. Baka dumadayo sa ibang lugar kaya palagi siyang may dalang sako na duguan pag umuwi. Kaya nga, kung tayo makakabisto sa kanya at malalaman natin na talagang aswang siya, magiging bida tayo sa mga taga rito. Sandali, tumigil siya sa pagtitipak ng karne. Pinahid niya ang dugo sa mukha niya. Magtago tayo. Tumigil sa pagtitipak ng karne. Alam yata niya na mayroong nanonood sa kanya. Masyado ka namang nervyosa. Puro dugo na kasi yung mukha niya kaya hayun. Nagpunas lang siya. Teka, nasa na ba yun? Bakit bigla siyang nawala? Mare, naririnig mo ba yon? Ang alulong ng aso? Nakakapangilabot naman yun. Oo, narinig ko. Pero wag mo nang intindihin yun. Si Gardo, nasa na ba siya? Parang nawala na siya. Sino ba kasi pinapanood nyo dyan? Si Gardo, tinitingnan namin kung... Gardo? Ay, paano ko napunta dyan sa likuran namin? Kanina lang nandun ka sa kusina mo Oo nga. Ang bilis mo namang makarating dyan. Anong ginagawa nyo dito? Bakit hindi kayo lumapit at pumasok doon para makita nyo kung ano ang ginagawa ko? Ay, huwag na, Gardo. Aalis na kami. Halika na, Vivian! Hoy, hintayin mo ako! Mabilis na tumakbo palayo si Erlinda. Bakas sa mukha niya ang takot kasi nagulat sila nang makitang nasa likuran nila ako. Tumakbo rin si Vivian ng mabilis pero napatig siya sa ugat ng puno na nakaalsa kaya nadapa siya. Tumama ang mukha niya sa puno ng saging. Bumagsak siya at hindi na nakatayo. Nang lapitan ko siya ay nawalan siya ng malay kaya kaagad ko siyang itinayo. Narinig ko pa ang huling sinabi niya na huwag ko raw siyang sasaktan at ayaw pa niyang mamatay. Napailing na lang ako. Binuhat ko siya at pinasok sa loob ng aking bahay. Doon na siya natauhan. Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng paa ko. Napilayan yata ako. Takbo ka kasi ng takbo nang hindi mo tinitignan yung dinadaanan mo. Kaya yan ang nangyari sa'yo. Nagkabukol ka na at napilayan ka pa. Halika nga, titignan ko. Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Kung meron kang binabalak na masama ay huwag mo nang ituloy ha. Sobra naman sama talaga ng iniisip mo sa akin, no? Ganun ba ako kasamang tao? Natatakot kayo kahit wala naman akong ginagawang masama sa inyo? Huwag ka nang magkunwaring mabait.
Bata pa ako ay naririnig ko ng kwentuhan ng mga matatanda tungkol sa'yo. Anak ka raw ng engkanto kaya yung nanay mo ay namatay sa panganganak sa'yo. Tapos ang kasunod ng kwento, namatay ang lolo ko kasi sinaksak ko. Naabutan ng mga tao na hawak kong patalim, ganun ba? Di naman nila alam totoong nangyari. Oo, yun ang sinasabi nila. Hindi ka nga lang daw nakulong kasi 10 taon ka pa lang noon. At saka wala namang magrereklamo. Kaya hanggang ngayon nakakalaya ka. At isa pa, lahat ng mga taong iniinsulto ka at sinaktan ka nung bata ka pa, lahat sila namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kung ano man ang kinamatay nila, wala akong alam doon. Huwag ninyong isisi sa akin ang mga nangyayari sa baryong ito. Kasi hindi ako ang may gawa nun. Ang tungkol naman sa lolo ko eh. Pinatay mo ang nag-iisang taong nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Wala kang utang na loob. Hindi ko siya pinatay. Ang totoo ay aswang ang may gawa nun. Sinaksak siya nang maglaban sila. Nang makaalis na ang aswang ay sinabi ni Lolo Quintin, nahugutin ko ang patalim. Hindi ko naman alam na kapag inalis yun sa kanya, mamamatay siya. Totoo man yun o hindi, wala akong pakialam doon. Aalis na ako. Huwag mo akong pipigilan. Kapag may masamang nangyari sa akin, ikaw ang mananagot dahil nakatakas si Erlinda. Siyak na magsusumbong siya sa mga tao. Malaya ka makakaalis. Hindi naman kita pipigilan. Gagamutin nga sana kita eh. Gagamutin? Nagpapatawa ka ba? Yan ang balat mo, hindi mo magamot eh. Ako pa kaya? Tingnan mo nga yung sarili mo. Tao ka ba? Puting-puti ang balat mo, pati buhok, pero hindi ka naman Amerikano. Isa ka talagang anak ng engkanto. Ikaw ang bahala kung ayaw mong gamutin kita. Sige na, umalis ka na. Malaya ka makakauwi sa inyo. Talagang aalis na ako. Sandali nga. Aray ko naman. Napila yata ang paa ko. Nang pilitin ni Vivian na tumayo, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak, kaya naman sa pagkabigla ko ay kagad ko siyang nilapitan at inalalayang tumayo. Iba na naman ang inisip niya sa aking ginawa kaya nagpumiglas siya at sumigaw, kaya kaagad akong lumayo sa kanya. Yun naman ang pagdating ng mga taong baryo na kasama si Erlinda, may mga dalang sibat at itak. Carlo! Salot ka talaga! Ilabas mo ang anak ko! Huwag mo siyang saktan kung hindi ay susunugin namin ang bahay mo! Aning Dolores! Para kayong si Gabriela Silang kung makasigaw ah. May dala pa kayong itak? Ilabas mo ang anak ko! Sabi ni Erlinda ay hinabol mo sila kaya naiwanan si Vivian at siya lang ang nakatakas! Totoo yun, Aling Dolores! Nandiyan si Vivian! Nandito nga ako sa loob ng bahay! Tulungan niyo ako! Hindi ako makatayo! Napilayan ako! Nakita niyo na mga kasama! Nasa loob ng bahay niya ang aking anak! Kung hindi tayo dumating, baka kung ano na ang ginawa niya kay Vivian! Sobra na kayo kung ka, Aling Dolores. Kung tutusin, ang anak ninyo at yung si Erlinda ang pumasok dito sa aking bakuran. Hindi ko alam kung ano ang balak nilang gawin sa akin. Kung meron mang dapat na magreklamo, ako po yun. Dahil nandito sila at umaaligid sa bahay ko. Ay, nako, Dolores. Yun naman palang anak mo ang may kasalanan. Pumapasok sa bakuran ang may bakuran. Kay babaeng tao gusto pa yatang maging magnanakaw. Hindi magnanakaw ang anak ko! Kung ganon, anong ginagawa nila ni Erlinda dito? Erlinda, magsabi ka ng totoo. Anong ginagawa niyo dito sa loob ng bakuran ni Gardo? Kasi po, pauwi na kami. Kaya lang napadaan kami dito. Nakita kasi namin na merong tinitipak na karne si Gardo, kaya nagbantay kami sa kanya. Kasi iniisip nyo kasing aswang ako. Nasalot ako. Naanak ako ng engkanto. Nang dahil dito sa balat ko. Gusto nyo na bukas na mayroon kayong maichismis. Oo! Eh, yun naman ang totoo, di ba? Paano mo pa mapapatunayan? Nasalot nga ako. Sige, mas mabuti na ang pagkakataong ito para magkalinawan tayong lahat. Kasi bata pa ako tinuturo nyo na akong salot eh. Ang iba sa inyo, ang tingin sa akin sobra ang sama ko. Heto ang asin at bawang! Kung hindi ka aswang, kunin mo ito! Napatingin na lang ako kay Aling Eloisa. Matapos ay kinuha ko ang asin sa mga palad ni Aling Dolores. Ang bawang ay kinuha ko din. Dinikdik ko sa harapan nilang lahat. Kinain ko yun. Kaya naman nagbulungan ang mga taong naroon. Iba-iba ang sinasabi nila. Pero ang lahat ng yun ay laban pa rin sa akin. May aswang ba na kayang humawak ng asin at kayang kumain ng bawang?
May aswang ba na nakakausap nyo ng harapan at nakakatingin sa inyo ng diretso? Hindi pa sapat na batayan ang mga sinasabi mo. Mga kasama! Tingnan nyo kung ano ang karne na tinitipak na sa kusina. Palalaman nyo kung natutuwa ang sinasabi namin. Mga kasama, alamin nyo naman kung ano ang puno at dulo ng galit sa akin ni Aling Dolores eh. Dahil yon sa asawa niyang lumayas. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa paninira niya. Pabayaan mo silang pumasok sa bahay mo para malaman nila na tama ang hinala ko. Ang mga karne na tinitipak mo, karne ng tao yon. O, sige po, lahat kayo ay malayo makakapasok sa loob ng bahay ko. Kayo na ang bahalang maghalungkat sa lahat ng lugar ng bahay ko. Tignan ninyo kung ano ang makikita ninyo. Sige, sasawa na ako sa mga papasok sa bahay mo. Nagpasukan nga sa loob ng bahay ko ang mga taong naroon. Inalungkat ang aking kusina, pati ang tapayan na puno ng asin at karni ng kalabaw na tinatapak ko. Pati ang karni ng kambing na nasa kusina ay tiningnan nila. Pati nga ang niluto ko ng pagkain para sa aking almusal, tiningnan ng mga tao. Papaitang kambing yun kasama ang puso at atay. Tapos ay sabay-sabay silang lumabas. Inilabas na rin nila ng bahay ko, si Vivian. Mga kasama! Totoo nga! Oh, nakita nyo na. Totoo ang sinasabi ko, di ba? Sige, Maring Eloisa, sabihin mo sa kanila ang nakita mo sa loob ng bahay ng ungas na ito. Ay, totoo nga ang lahat ng sinabi ni Gardo. Puro ka rin ng kalabaw at kambing ang nasa loob ng bahay niya. Maraming bawang at mga asin. Kaya mga kasama, tigilan na natin ang pag-iisip ng masama kay Gardo. Hindi siya masamang tao. Anong pinagsasasabi mo, Maring Eloisa? Ang ibig mo bang sabihin ay mas kinakampihan mo pa ang lalaking yan kaysa sa amin? Dahil yun ang tama, Maring Dolores. Huwag niyo nang pag-initan si Gardo. Alam naman nating lahat kung bakit sobrang galit niyo sa kanya. Pero sana naman tigilan niyo na ang paggawa ng masasamang kwento tungkol sa kanya. Bahala nga kayo dyan. Aling Dolores, ang dila ng mga taong mahilig gumawa ng kwentong dito to. Dumarating ang oras na naninigas yan. Hindi na makakapagsalita ng maayos. Wisit ka! Ah, may araw ka din. Vivian, tayo na nga. Naiinis na umalis si Aling Dolores. Inakay naman ni Erlinda si Vivian at umalis na rin sila doon. Nag-alisan na rin ang mga tao kaya nagpasalamat din ako kay Aling Eloisa sa ginagawa niyang pagtatanggol sa akin. Nang wala ng tao sa harapan ng aking bahay, papasok na sana ako. Pero naramdaman ko na parang mayroong nakatingin sa akin, kaya hindi na muna ako pumasok sa loob. Tinanaw ko ang buong paligid. Wala naman akong nakita. Kaya pumasok na ako sa loob ng aking bahay. Nagulat ako nang makitang nakaupo na roon si Neneng. Diyos ko naman, nakakagulat ka naman oh. Paano ko nakapasok dito nang hindi ko nararamdaman? Kanina pa ako dito habang nakikipagtalo ka sa mga kapitbahay mo. Nang magsilabasan sila, saka ako pumasok. Kaya hindi mo ako namalayan. Doon ako duman sa pintuan mo sa likuran. Ganun ba? Akala ko ikaw yung kanina pa nagbabantay sa akin sa labas ng bahay ko. Yun nga ang dahilan kaya nandito ako eh. Mainit ng pangalan mo sa lahi ng mga aswang dahil sa pagkakapatay mo sa asawa ng pinuno nila. Kaya mag-iingat ka. Hindi sila titigil hanggang hindi nakakaganti sa'yo. Bakit alam mo ang mga bagay na yan? Sinusubaybayan mo ba ako? Maliit lang ang mundo nating ginagalawan, Gardo. Katulad mo rin ako. Isa rin akong manunugis ng aswang. Gusto ko lang linawin sa iyo na yung natagpo ang patay sa dalampasigan ng gabing pumunta ako dito. Aswang yun na pinatay ko gamit ang malalaking karayom na may lason. Aswang ang lalaking yun, Neneng? Oo, mabangis na aswang na nagbibiktima ng mga mangingisda. Pinapatay niya ang kanyang biktima at inihulog sa dagat. Tapos ikinakain ng mga pating ng mga bangkay. Kaya naglalaho na parang bula. Ganun ba? Nag-aalala pa naman ako sa iyo nang umalis ka ng umagang yun. Kasi ang alam ko mahina ka pa eh. Mabisa ang gamot na iniligay mo sa mga sugat ko. Kaya madaling gumaling at nanumbalik ang lakas ko. Salamat ha. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Oh, halika na sa kusina. May niluto ako na pagkain doon.
Nang makarating kami sa kusina ay naupo na si Neneng sa isang bakanting upuan sa harapan ng lamesang di naman gaanong malaki. Nagsandok naman ako ng kanin at ulam na papaitan. Inilapag ko rin doon ang pritong tapa na kalabaw. Tira ko pa nga iyon noong nakarang gabi pero napainit ko na ngayon. Kumuha ko ng 2 plato, tig-isa kami ni Neneng. Nagtimpla din ako ng kapeng yari sa sinunog na bigas. Binigyan ko siya ng kutsara para gamitin niya. Ako naman ay naghugas ng kamay. Mas gusto ko kasing kumain ng nakakamay lang. Nang magsimula kaming kumain, nagsimula na ring magkwento si Neneng. Napuyat ako kagabi. Naroon ako sa kakawian habang kinakalaban mong taong paniki. Kinakalaban ko naman ang ilang tauhan niya na bayakan. Natatandaan ko na. Kaya pala meron ako mga yabag na nararamdaman kagabi. Ikaw pala yun. Ako nga yun. Wala nang iniligtas mo ako at gumaling ang mga sugat ko. Lihim na kitang sinusubaybayan. Kasi matunog na nga ang pangalan mo sa mga aswang. Naisip ko na sa pamamagitan mo, makikita ko ang mga aswang na hinahanap ko. Sino bang aswang ang hinahanap mo? Ang mga aswang na nag-aanyong taong paniki. Silang pumatay sa aking mga magulang, kaya kinasusuklaman ko ang mga aswang, lalo na ang lahi ng mga taong paniki na yun. Pareho pala tayo. Bata pa ako nang mamatay ang lolo ko. Aswang din ang pumatay. Pero ang mga tao dito, nagagalit sa akin. Salot daw ako. Iniisip na ako ang pumatay sa lolo ko. Magagawa ko ba yun sa mga taong nagmamahal sa akin? Huwag mong isipin ang sasabihin nila sa'yo. Basta gumawa ka lang ng mabuti. Salamat, Neneng. Siya nga pala. Saan ka ba nakatira? Wala akong permanenteng tirahan mula nang iwanan ko ang bahay namin. Dahil patuloy ako sa paghahanap sa mga aswang na yun. Kung gusto mo, dito ko na lang tumira. Nag-iisa lang naman ako dito, tsaka isa pa pareho lang tayong hinahanap. Ang taong paniki. Ayos lang ba yun sa'yo? Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay mo. Ikaw nga may sabi na huwag ko silang intindihan, di ba? Wala naman akong pakialam sa kanila. Dito ka na tumira. May mga dala ka naman yata ang damit dyan sa dala mong bag. Oo, may mga damit ako tsaka malalaking karayom na merong mga lason. Nagulat ako nang ilabas ni Neneng ang mga malalaking karayom na ginagamit niya sa pakikipaglaban. Mga karayom yun na pangtahi ng sako ng mga magsasaka kapag nag-aanihan na at inilalagay sa sako ang mga palay. Singhaba iyon ng lapis pero sobrang talim ng tulis niyon. Nasa 10 piraso yon. Ayon pa kay Neneng ay may taglay na laso ng kanyang mga karayom kaya sino mang tamaan yun, hindi na makakaligtas. Unti-unting mamamatay dahil sa taglay niyang lason. Matapos kaming kumain, nagkwentuhan kami ni Neneng. Tinanggap niya ang alok ko na doon na siya tumira sa akin dahil pareho naman kaming ulilang lubos. Ikaw na ang gumamit nitong kwarto. Dito na lang ako matutulog sa mahabang upuan nito. Magpahinga ka na para makabawi ka ng puyat. Salamat, Gardo. Sige, matutulog na muna ako. Sige, magluluto lang ako ng tanghalian natin para kung magising man tayo ng alanganing oras meron na tayong makakain. Sige, pero matulog ka rin na pagkatapos mong magluto dyan. Sumangayon naman ako kay Neneng. Ginawa ko ngang kaldereta ang ibang karne ng kambing, tapos ay nagluto na rin ako ng kanin. Ilang oras din ang nakalipas bago yon naluto kaya nahiga na ako sa mahabang upuan na nasa salas. Nakatulog ako ng mahimbing. Mahabang oras ang lumipas nang ako ay magising. Nakita ko naggising na rin si Neneng. Bagong ligo na siya at nagpalit na rin ng damit. Nakasuot na siya ng duster ngayon. Saka ko lang napansin na maganda pala siya, lalo na kung nakalugay ang buhok niya. Babaeng babae siya. Napangiti naman siya nang makitang gising na ako. Nang lumapit siya sa akin, eksakto namang mayroong kumakatok sa pintuan. Magandang hapon sa iyo, Gardo. Kapitan Abo, tuloy po kayo, tuloy. Ay, salamat, Gardo. Mabuti naman at inabutan ka namin dito. Ano po bang sa atin? Ihingi sana ako ng tulong sa iyo. Kasi ang anak kong si Emil ay kahapon pa nawawala.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. May dala po ba kayo na gamit ng anak ninyo? Etong larawan niya, dala ko. Sige po. Tignan ko kung ano ang aking magagawa. Nang iabot sa akin ni Kapitan Ambo ang larawan ng kanyang anak ay kumuha ko ng maliit na palanggana at nilagyan ko iyon ng tubig. Nagsindi rin ako ng kandilang pula matapos ay kinuha ko ang malapad na sandok sa kusina. Habang umuusal ako ng orasyon, inihulog ko sa tubig na nasa palanggana ang larawan ng anak ni Kapitan Ambo. Kasunod yun ay itinapat ko na sa apoy ng kandila ang sandok at pinabayaan kong uminit yun ng gusto habang patuloy na ibinubulong ang orasyon na ginagamit ko sa pagtatawas. Nang uminit na ang sandok, saka ko sinalok ang larawang nasa tubig. Dahil sa init ng sandok, lumikha yun ng usok ng mabasa ng tubig. Malaking problema, Kapitan. Nakikita kong sumisigaw ang inyong anak. Puro dugo ang kanyang damit. Parang meron siyang sugat sa ulo at sa leeg. Parang takot na takot siya, Kapitan. Nakikita mo ba kung saan siyang lugar? Malalim na bangin. Ilog ang ibaba. Parang nakabitin siya sa baging at sa punong nakalawit sa bangin. At pagkatapos mayroong naglaho na ang usok. Hindi malinaw sa akin kung ano ang humahabol sa kanya, Kapitan. Baka naman pwedeng tulungan niyo ako na hanapin siya, Gardo. Nag-aalala na ako ng sobra sa aking anak. Iniisip kong hanap baka yung aswang na naganyang taong paniki ang kumuha sa kanya. Taong paniki? Kung ganon, naghahasik na rin pala ng lagim hanggang sa baryo yung aswang na yon? Pero nakalabang ko na ng nakaraang gabi ang taong paliki. Nasugatan ko siya, kaya hindi yun makakakilos ng ilang araw. Sa hita siya tinamaan ng pana ko. Hindi lang siya. Meron pang ibang mga aswang ang dumadayo doon. Pero ang grupo niya ang pinakamalupit kasi marami din siya mga tauhan na malalaking bayakan. Nagiging malaki magkamatayan ng sino mang makagat na mga yon. Sige po, Kapitan Ambo. Sasama kami sa inyo. Siya nga po pala, ito po si Neneng. Pwede rin siya makatulong sa inyo. Nako, hindi ko alam na nag-asawa ka na pala, Gardo. Napakaganda ng asawa mo. Nako po. Hindi ko po siya asawa. Kaibigan ko lang po siya. Oo nga po, Kapitan Ambo. Magkaibigan lang po kami ni Gardo. Ay, ganun ba? Ay, nako, pasensya ka na. Mali pa lang nasa isip ko. Nagkatawanan na lang kaming lahat dahil medyo nahiya si Kapitan Ambo. Matapos kaming makapaghanda ng mga dadalhin namin, kumain na muna kami ng hapunan, kasalo sina Kapitan Ambo. Umalis na kami matapos ang hapunan. Napadaan pa kami sa harapan ng tindahan ni Aling Eloisa. Paano nga ay bumili ng sigarilyo sa Kapitan Ambo kaya nagkwentuhan sila sandali. Nagkataon na magkakilala pala sila. Di nagtagal, umalis na kami. Sumakay kami sa lumang jeep ni Kapitan Ambo dahil medyo malayo ang kanilang baryo sa amin. 1 oras din ang naging biyahe namin nang makarating kami sa bahay nila. Naroon na ang mga barangay tanod ni Kapitan Ambo. Meron po bang ilog dito sa inyo? Yung may bangin? Meron. Doon sa Tumana, malalim na bangin yon. Ilog ang ibaba. Pwede nating puntahan kung gusto nyo. O sige po, doon tayo magsisimula ng paghahanap sa anak ninyo. Pero kailangan ko po ng gasolina para malagyan ko po ang mga tela na nakalagay sa mga palasukong bakal. Kailangan nating maging handa. Baka kasi mayroon tayong makaharap na mga aswang. Doon na lang sa sasakyan ko. Magpapakuha ko ng gasolina para meron tayong madala kahit maliit na bote lang. Salamat, Kapitan Ambo. Ayos ka lang ba, Neneng? Oo, ayos lang ako. Papagaling naman ang sugat ko. Yan ang sugat sa balikat mo, sariwa pa. Oo nga eh. Masakit pa ito pero hindi ko naman magawang tanggihan ng mga taong nagpupunta sa akin. Di nagtagal, naputol ang pag-uusap namin, Sir Jupiter. Paano nga'y muling lumapit sa amin sa Kapitan Ambo dala ang maliit na bote na mayroong laman na gasolina. Kagad kong kinuha yon at binuhusan ang aking mga palaso na mayroong nakabalot na mga tela. Matapos yun, umalis na kami. Pinuntahan namin ang ilog at bangin na sinasabi ni Kapitan Ambo. Naghanap kami sa lugar na yon hanggang sa mayroong kaming maamoy na parang nabubulok. Pinagkakagaluhan na rin kasi iyon ng mga langaw at mga asong gala.
nang tingnan namin na isang naaagnas na katawan ng isang lalaki. Naukit na ang mukha niya. Hindi na makilala. Kinain na kasi ng aso at ng iba pang mga hayop na ligaw sa lugar na ito. Saan ako ang sombrero na ito? Iibilan ako. Alam mo bang nung isang araw ka pa namin hinahanap? Hindi kasi namin alam kung saan ka nagpunta. Nandito ka lang pala sa masukal na bangena na ka. Biktima nga siya ng aswang, Kapitan Ambo. Tignan ninyo, wasak na rin ang kanyang dibdib at wala naglamang loob. Napakawalang iya talaga ng mga aswang na yan. Dapat talaga sa kanila itinilipol. Dapat silang mamatay na lahat. Imilanak, igaganti kita sa mga walang iyang aswang na yon. Ang dami na talaga nilang napipirwish yung tao. Ilan pa bang mga magulang ang mawawala ng anak? Ilan pang inang iiyak sa pagkawala ng kanilang mga asawa at anak dahil sa kagagawa ng mga aswang? Hindi matitigil ang mga patayang ito habang mayroong mga aswang na gumagala at nambibiktima. Ilang beses na rin kasi akong lumapit sa munisipyo para humingi ng tulong sa mga pulis. Pero kulang na kulang ang kapulisan para ipadala sa mga baryo. Kaya nga po wala tayong magagawa kundi ang tumayo sa sarili mga paa. Lumaban tayo sa mga salot na yan. Sige, Gardo. Dahil sa ginawa nila sa aking anak, mula sa oras na ito ay sasama na rin kami sa inyo sa pagtugis sa mga aswang na yon. Bibigyan ko lang ng maayos na libing si Emil. Nang makuha namin ang bangkay ni Emil ay hindi na rin siya pinaglamayan dahil nabubulok na siya. Kaya kaagad na rin siyang ipinalibing ni Kapitan Ambo. Nang gabing yon ay sa bahay na niya kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan na niya kami inihatid sa aming baryo. Nang dumating naman kami, nagkakagulo na ang mga tao sa harapan ng tindahan ni Aling Eloisa. Paano nga ay mayroon daw sila natagpo ang patay na tao sa labas ng aking bakuran. Lahat sila ay naghihinala na ako ang may kagagawan dahil sa palaso na nakabaon sa dibdib niyon. Hayan ang walang hiyang kriminal na si Gardo! Hulihin niyo siya at ipakulong! Doble-doble na ang kasalanan niyan! Lahat na lang ba ng mga nangyayari ditong gulo? Dito sa baryo natin? Sa akin nyo ibinibintang kahit hindi ko naman ginagawa. Hayaan ang palaso mo sa dibdib ng bangkay. Kaya natitiyak namin na ikaw ang pumatay sa kanya. Nagkakamali kayo. Hindi yun magagawa ni Gardo dahil magdamag namin siyang kasama. Tama si Neding. Kung meron mang natagpo ang bangkay dyan, tsak nakagagawan lang yun ng mga taong nagagalit kay Gardo. Alam nyo, sa totoo lang, napakabait na tao ni Gardo. Isa siyang matapang na manunugis ng aswang. Marami na siyang natulungan sa ibang baryo. Bakit dito sa inyo ang turing nyo sa kanya ay basura? Sino ba kayo? Bakit kilalang kilala niyo si Gardo? Ako si Kapitan Ambo sa kabilang baryo. Kapag meron kaming problema, si Gardo ang hinihingan ko ng tulong, lalo na pagtungkol sa aswang. Alam nyo, swerte nga kayo eh. Hindi kayo sinasalakay ng mga aswang dahil alam nila na nandito ang albularyong anak araw na gumagamit ng apoy. Albularyo si Gardo? Ibig sabihin, may alam siyang mga ritual at orasyon. Kung ganon, ikaw ang may kagagawan kung bakit ang nanay ko nanigas ang dila at ang kapatid ko hanggang ngayon hindi pa nagigising. May kakayahan kang gawin yun kasi albularyo ka pala. Wala ka na sa tamang pag-iisip, Vivian. Ang nanay mo, masyadong matabi lang dila. Mataray. Hindi lang akong inaaway niya. Baka isa sa mga yun ang gumawa ng di maganda sa kanya. Maya-maya lang dumating na si Aling Dolores. Kahit hirap na hirap magsalita ay halatang nagagalit sa akin. May dala pa siyang pamalo. Nakita ko na nakalawit ang kanyang dila na parang aso. Hindi niya maibalik sa loob ng kanyang bibig. Ibig kong matawa pero pinigilan ko ang aking sarili. Nang magsalita siya ay para siyang ngongo kasi nga ay nakalabas ang matigas niyang dila. Ikaw na walang hiya ka. Ikaw ay kagagawa niya ako ng ganito. Wala akong alam sa sinasabi niyo, Aling Dolores.
Kahit naman sobra ang ginagawa niyo sa akin panglalait at ginagawa niyo pa ako ng masamang kwento, ay hindi ko magagawa yan sa inyo. Direntado nga. May ngawing ka nga. Ingaw kang may kangangawan ning ito. Kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Baka sakali na yung gumawa sa inyo niyan ay maawa at pagalingin kayo kaagad. Pwede ba wag kang umextra? Baka hindi ako makapagpigil sa bunutan kita. Bakit hindi mo subukan? Aswa nga napapatay ko. Ikaw pa na mahirang nilalang? Isang babaeng walang alam kung hindi ang makipagchismisan. Aba, ang yabang mo ah! Sa kaya kita ng ganito! Biglang sumugod si Erlinda at akmang sasampalin si Neneng. Pero mabilis si Neneng, kaagad niyang sinuntok si Erlinda. Tinamaan sa pangakay at tulog ito nang bumagsak sa harapan ni na Vivian at Aling Dolores. Sa takot ng mag-ina ay kaagad na umalis. Binuhat naman ng ilang kalalakihan si Vivian. Kami naman ni na Kapitan Ambo ay pumunta na sa bahay ko. Nang pagkakataong yun ay mayroon ng mga pulis na dumating at kinuha ang bangkay ng lalaki. Nang makapasok na sina Neneng at Kapitan Ambo sa aking bahay, muli akong lumabas para bumili ng panangkap kina Aling Eloisa. Tumatawag ako sa tindahan niya pero hindi siya sumasagot kaya umikot ako sa bahay niya. At nang makita ko ang kubo niya ay pumasok ako at nagulat ako sa aking natuklasan. Aling Eloisa, bakit meron kayong manikang basahan, karayom at kandilang itim? Meron din kayong itim na aklat. Ibig sabihin, kayo ay isang mangkukulam? Oo, Gardo. Isa nga akong mangkukulam. Ako ang nagpaparusa sa mga taong umaapi sa iyo mula pa sa iyong pagkabata. Ako ang lihim na tumutulong sa iyo. Lahat ng nag-iisip sa iyo ng masama, kinukulam ko. Pero bakit po? Bakit lihim niyo ko tinutulungan? Ano pong dahilan? Ang hindi alam ng lahat, ang iyong amay ang aking anak. Nabuntis niya ang iyong nanay. Bago pa sila na ikasalay na disgrasya ang aking anak. Kaya ang ina mo ay sobrang nalungkot. Namatay naman siya nang ipinanganak ka. Kaya ang lolo mo na lang ang nagpalaki sa iyo. Pero bakit hindi kayo nagpakilala kaagad? Kaya pala nagtataka ako. Lahat ng tao dito ay masama ang tingin sa akin. Kayo lang ang bukod tanging nakikitungo sa akin ng maayos. Lola ko pa pala kayo. At tawarin mo ako, Apo. Natakot din kasi ako na makaaway ko ang mga tao dito. Kaya lihim na lang kitang tinutulungan sa pamamagitan ng pangungulam sa mga taong nagbabalak ng masama sa iyo. Pero masama pong ginagawa ninyo. Kayo ba ang may gawa nun kay Aling Dolores? Oo, kasi sobra ng ginagawa nila sa iyo. Pero ang tungkol sa kanyang anak na dalaga, wala akong alam doon. Kung ganon, ay ibang dahilan kaya nakatulog si Cecilia at hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Oo, Apo. Wala akong kinalaman doon. Pwede po bang patawarin niyo na si Aling Dolores? Gusto kong puntahan sila at alamin na nangyari kay Cecilia. Sige, Apo. Pumunta ka sa kanila. Sampalin mo si Dolores para maalis ang litwal na inilagay ko sa dila niya. Salamat po, Lola Eloisa. Pakiusap po. Huwag na lang natin ipailam kahit kanino ang bagay na ito. Pati ang ating relasyon para wala nang gaanong magtanong pa sa inyo. At pakiusap po, itigil niyo na ito. Baka minsan ay may makaharap kayo na mas malakas na albularyo at mapahamak po kayo. Sumang-ayon naman si Lola Eloisa sa aking sinabi kaya nang lumabas ako ng kubo ay nagdiretso na ako sa bahay ni na Vivian. Nang makarating ako sa harapan ng bahay nila ay nakita ko na nakabukas ang kanilang pintuan kaya pumasok na ako. Naroon sa loob si na Vivian. Kaagad na nagalit si Aling Dolores nang makita ako. Pilit niya akong pinalalabas pero naalala ko ang sinabi sa akin ni Lola Eloisa. Sinampal ko ng malakas si Aling Dolores. Nagulat siya sa aking ginawa. Walang hiya ka talaga! Bastos at walang mundo ka! Pumasok ka pa dito na walang pahintulot! Maayos na uli ang pagsasalitaan niyo, Aling Dolores. Kung hindi lang ako naawa sa inyo, hindi kita gagamutin. Kinabot mo ako? Oo nga, nakakapagsalita na ako ng maayos. Yun lang pala ang gamot sa naninigas kong dila. Oo nga, inay. Magaling ka na. Ibig sabihin ay magaling talagang albularyo si Gardo. Baka naman pwede mong tingnan ng kapatid kong si Cecilia. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Yun mismo ang dahilan kaya ako naririto, Vivian.
para makita ko kung ano ang nangyari sa kapatid mo. Nasaan ba siya? Naroon siya sa kanyang kwarto. Nang ituro ni Vivian ang kwarto ni Cecilia ay kaagad akong pumasok roon. Nakita ko siya na natutulog ng mahimbing. Kaagad kong hinawakan ang kanyang pulso. Wala akong maramdamang pintig doon. Nang itapat ko sa bibig niya ang aking kamay ay hindi ko rin maramdaman ang init ng kanyang hininga. Kaya idinikit ko na ang tenga ko sa kanyang dibdib. Hindi ko rin naramdaman ang tibok ng kanyang puso. Nang buklatin ko ang kanyang mga mata ay maitim na katas ang lumabas doon sa halip na luha. Dahil doon ay kinutuban na ako na hindi na nga iyon si Cecilia. Kaya binuhat ko na siya. Bakit mo binuhat ang kapatid ko, Gardo? Saan mo siya dadalhin? Huwag mo kong pigilan kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa kapatid mo. Tumabi ka dyan. Pabayaan mo na siya, Vivian. Sumunod na lang tayo. Ikaw talaga, Gardo, ha? Kung puro kalokohan na naman to, tsak na malalagot ka sa akin. Yan ka na naman eh. Baka gusto mong matikman na naman ang kamao ni Neneng. Umalis ka dyan sa pintuan. Wala na tayong oras. Sinabi na huwag niyo na siyang pigilan. Isipin niyo ang kalagayan ni Cecilia. Sumunod na lang tayo. Wala na ngang nagawa sina Vivian at Erlinda para pigilan ako. Nang makalabas ako ng bahay nila ay pinasan ko na si Cecilia. Habang naglalakad ako patungo sa dagat ay gumawa muli ng eksena si Vivian para makakuha ng atensyon sa mga taong nadadaanan namin. Kaya naman ang lahat ay sumunod na rin sa amin. Nang mapadaan ako sa tapat ng bahay ko ay saglit akong tumigil nang makita kong nakatingin sina Neneng at Kapitan Nambo. Nang senyasan ko sila, sumunod na rin sila sa akin. Pagdating sa dalampasigan, kaagad kong inihagis sa dagat si Cecilia. Baliw ka talaga, Gardo! Bakit mo inihagis sa tubig ang kapatid ko? Kung galit ka sa amin, huwag mo na siyang idamay! Sinasabi ko na nga ba eh, hindi ka gagawa ng maganda. Tumahimik kayong dalawa. Tingnan niyo kung ano ang nangyari kay Cecilia. Naging puno ng saging si Cecilia. Ibig sabihin ay Diyos ko, kung puno yan ng saging, nasa ng kapatid ko? Kinuha siya ng aswang. Ginawa siyang bihag. Yan ang ipinalit niya para mapaniwala kayong kasama niyo pa siya. Kung hindi siya kaagad maililigtas, ay makakaranas siya ng maraming paghihirap bago siya mamatay. Anong ibig mong sabihin, Gardo? Buhay pa ba hanggang sa ngayon ang anak ko? Opo, buhay pa po siya. Dahil ang aswang na bumihag sa kanya ay uunti-untiin ang pagsipsip sa kanyang dugo. Hanggang sa tuluyan na siyang manghina. At kapag siya ay namatay, saka na nilang kakainin ang laman loob ni Cecilia. Pero may ilang kaso naman na kaya sila dinudukot ng mga aswang para gawing asawa. Para silang magsilang ng mga susunod na lahi ng aswang. Alinman sa dalawang layunin ng aswang na kumuha sa kanya, ay delikado pa rin ang kanyang kalagayan. Dahil kapag naging asawa siya ng aswang, magiging aswang na din siya. At mawawala na ang dati niyang pag-iisip. Hindi na niya kayo makikilala. Nagkawawa kong anak. Nasaan ka na ba, Cecilia? Sino walang pusong aswang ang kumuha sa'yo? Makikita din natin siya, Inay. Huwag na kayong umiyak. Napabuntong hininga na lang ako saka ako umalis doon. Iniwanan ko na sina Aling Dolores habang nag-iiyakan sila. Umuwi ako sa aking bahay. Kasunod ko na sina Neneng at Kapitan Ambo. Nagluto na kami ni Neneng ng pananghalian namin. Ilang oras din ang nakalipas bago kami nakapagluto ng kanin at ulam, tapang kalabaw at kambing. Kaya naman sabay-sabay na kaming kumain. Maya-maya lang ay narinig naming umingit ang pintuan ng bahay. Parang may pumasok doon. Nang tingnan ko ay si Vivian pala ang dumating. Bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Gardo, alam kong marami na kaming kasalanang nagawa sa'yo. Alam ko rin na sa gagawin kong ito ay maaaring tanggihan mo ko. Pero wala na akong ibang malalapitan para hinga ng tulong. Vivian, tumayo ka dyan. Hindi mo kailangan naglumuhod sa akin. Nagmamakaawa ko sa'yo, Gardo. Tulungan mo kami. Hanapin mo naman ang kapatid kong si Cecilia.
Kahit anong kabayaran ang gusto mo, ibibigay ko. Sa dami ng mga naglipa ng aswang sa bayang to, hindi natin basta malalaman kung sino ang kumuha sa kapatid mo. Gardo, kahit magpakasal ako sa'yo, gagawin ko. Basta may ligtas lang ang aking kapatid. Tulungan mo lang kami. Sige na, Vivian. Gagawin ko ang makakaya ko para hanapin si Cecilia. Kaya tumayo ka na dyan. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga ka. Maraming salamat, Gardo. Tutuparin ko ang aking pangako sa'yo. Kapag naibalik mo sa amin ang kapatid ko, aalis na ako. Nang lumabas ng bahay si Vivian ay tinanaw ko pa siya hanggang sa makalabas ng aking bakuran, kaya isinara ko na ang pintuan ng aking bahay. Muli akong bumalik sa lamesa at itinuloy ko ang aking pagkain. Napapansin ko na madalas akong tinitingnan ni Neneng. Kapag mapapatingin ako sa kanya, makikita kong iirapan niya ako saka sa bubuntong hininga. Meron ka bang problema, Neneng? Magandang alok niya sa iyo, Gardo. Handa siyang magpakasal sa iyo kapag naibalik mo sa kanilang kapatid mo. Maganda siya. Swerte ka kung mapapangasawa mo siya. Sus, maniwala ka namang gagawin niya yun. Alam mo, mula pagkabata magkaaway na kami nun. Ginagawa niya lang yun dahil sa kanyang kapatid. Kung hindi nga dahil sa inyo ni Kapitan Ambo, baka hanggang ngayon hindi siya maniniwalang manunugis ako ng aswang. Pero paano kung tumupad siya sa mga binitiwan niyang pangako? Anong gagawin mo? O hindi ko alam. Ayokong umasa, Neneng. Lalo pa nga't hindi naman natin alam kung magagawa nga nating maibalik ang kapatid niya. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yun. Ako na ang bahala doon. Nang gabing yon, habang naghahanda kami ng aming mga gamit ay nakarinig kami ng sunod-sunod na alulong ng aso. Kasunod nyon ay kalansing ng mga lata na isinabit ko sa bakod sa paligid ng aking bakuran. Kaya natiyak kong mayroong mga pumasok doon at nararamdaman ko ang mga yabag sa paligid ng aking bahay. Kaya naman sumilip kami sa mga butas ng dingding para makita ang mga pumasok na kalaban. Nang matiyak ko na mga aswang yon, dinampot ko ang itak na nakalagay sa bayna, itinali sa aking bewang, kinuha ko na rin ang aking mga pana at mga palaso. Umanda kayo. Sa tingin ko ay hindi na natin kailangang hanapin dahil sila na ang lumapit ngayon para patayin ako. Oo nga, nandito na nga sila sa paligid ng bahay mo. Sa wakas ay makakaganti na rin ako sa kanila. Sakto lang pala na dinala ko ang aking shotgun dahil makapatay lang ako ng isang aswang. Parang naiganti ko na rin ang aking anak na si Emil. Pero huwag kayong mag-alala. Puno ng bitag ang paligid ng aking bahay. Sadya ko yung inihanda para sa ganitong pagkakataon. Anong bitag ang sinasabi mo, Gardo? Nasaan ang mga bitag? Nasa ibabaw ng mga puno nasa paligid ng bahay ko. Iyan ang mga lubid na siyang magpapakawala sa mga bitag. Tuso ka talaga, Gardo. Kaya dapat ka lang talagang katakutan ng mga aswang. Alam ko kung saan ka nakapwesto. Yari ka ngayon sa bitag ko. Diyan sa labas ng bahay. Neneng, hilahin mo ang lubid na yan para magliparan ng mga sibat na inilagay ko sa puno. Sige, tingnan mo kung masasapuli sila ng mga sibat mo. Humanda kayong lahat! Sapul sila nagsibat. Dito naman sa kabilang bahagi ng bahay ko, meron din diyang mga bitag na inilagay ko sa mga puno. Silipin niyo mga butas ng dingding, Kapitan Ambo. May anino akong nakita na dumaan dito. Papunta sa bagay niyan, Gardo. Nakita ko na siya. Humanda ka ngayon. Mamamatay ka! Sapul na naman siya ng bitag ko. Oo nga. Nasilip ko dito sa butas. Natamaan siya ng sibat na buho. Oras na para lumabas tayo at harapin sila ng sabayan. Mga sugatan na rin sila, Gardo. Sige, tayo na. Mag-iingat tayong lahat. Sa pintuan sa kusina, lumabas si Neneng. Ako naman ay sa harapang pintuan dumaan. Sumunod sa akin si Kapitan Ambo. Nakita ko na nakabitin ang isang aswang sa ibabaw ng puno dahil nabitag ng silo na inilagay ko doon. Hindi na siya makawala dahil sobrang higpit na ng lubid na nakatali sa paa niya kaya nakapatiwarik siya sa amin. Nakita rin siya ni Kapitan Ambo kaya kaagad siyang pinaputukan ng shotgun. Patay na siya, Kapitan Ambo. Para yun sa aking anak na si Emil. Ang susunod naman ay para sa mga taong naging biktima nila.
Meron pang dalawa doon na natamaan ng mga bitag na sibat. Meron na sila mga tama at hindi na makakawala pa doon. Kayo na ang bahala sa kanila, Kapitan. Haharapin ko naman ang mga ito. Sige, ako nang bahala sa mga ito. Bibistayin ko sila ng bala! Alam ko na ako ang pakay ninyo. Alam ko na inutusan kayo ng taong paniki para patayin ako. Hindi na ako nagtataka roon. Maganda nga ito eh. Hindi na ako mahihirapang hanapin kayo. Kayo na ang lumapit sa akin! Dalawang aswang ang lumabas mula sa likuran ng malaking puno, kaya sinindihan ko na ang palaso ng pana ko at kaagad yung nag-apoy dahil sa gasolina. Isa sa mga aswang ang nasapul sa dibdib ng bitiwan ko yun. Kaagad na nagliyab ang katawan ng aswang. Pinilit pa niyang alisin ang palaso sa kanyang dibdib pero dahil may sima ang palaso, lumikha yun ng malaking sugat sa dibdib niya. Paluhod siyang bumagsak habang ang isa ay nakalapit sa akin kaya hinugot ko ang itak sa bayna at yun ang ginamit ko para labanan siya. Maliksi ang aswang kaya naiwasan ang pagtaga ko. Tapos ay kinalmot niya ako pero isinalag ko ang aking pana. Dahil doon ay nabitiwan ko yun. Kinuha ko ang palaso at sinindihan ang telang nakabalot doon. Magaling ka, ha? Sige, tignan natin ang tibay mo sa apoy. Uy, bakit parang bigla kang napatras? Takot ka bang masunog, ha? Halika! Lumapit ka dito nang gawin kitang litsong aso! Gardo, ikaw na bahala dito. Pupunta ko si Neneng sa likuran ng bahay. Baka kung anong nangyari sa kanya. Sige po, Kapitan Ambo. Nang umalis na si Kapitan Ambo ay kaagad na sumugod ang aswang. Muli niya akong dinamba kaya nagpambuno kami. Umaangil siya sa galit. Pilit niya akong kinakagat pero ang isa kong kamay ay nakahawak sa leeg niya kaya hindi niya ako makagat. Ang matatalas niyang kuko ang ginamit niya para kalmutin ako. Ramdam ko ang mga sugat na likha ng matalas niyang kuko sa aking braso at dibdib kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, itinusok ko sa tagiliran niya ang palaso na nag-aapoy. Dahil doon ay napaigtad siya at lumayo sa akin. Yun naman ang pagkakataong sinamantala ko nang makabangon. Dinampot ko ang itak at yun ang ginamit ko para pugutin ang ulo niya. Hindi dapat mabuhay ang mga nilalang na kagaya ninyo. Magsama-sama kayo sa impyerno! Hindi ka makakatakas sa amin, hangal! Neneng, ayos ka lang ba? Oo, Gardo. Ayos lang ako. Ikaw nga, may mga bago ka nilang sugat. Mababaw lang naman ang mga ito. Wala na bang mga aswang? Meron pang isa, Gardo. Ayun, sugat na rin siya. Nakalaban ni Neneng kanina. Nang makita ko ang sugatang aswang na itinuro ni Kapitan Ambo ay kaagad ko iyong nilapitan. Nagmakaawa yun sa akin na huwag ko siyang patayin. Pumayag naman ako pero sa isang kondisyon, ituturo niya sa akin ang kanilang kuta. Sumang-ayon naman ang aswang kaya nagtapat siya sa akin. Sinabi ang lugar kung saan sila nagtatago kasama ang taong paniki na kanilang pinuno. Matapos niyon ay pinabayaan ko na siyang makaalis. Kaso nga lang ay hindi na siya nakalayo. Bumubula ang bibig niya nang bumagsak at namatay. May mga laso ng karayom na ginagamit ko, Gardo. Sa una, akala lang nila ay simpleng sandata ito, kaya baliwala sa kanila. Pero kapag kumalat na ang lason sa kanilang katawan, doon nila malalaman na malapit na palang kanilang kamatayan. Mabuti na lang at nakapagtapat siya kung saan lugar nila. Sasama ba kayo sa akin para salakayin ang kuta ng taong paniki? Oo naman, sasama ako para matapos ng kasamaan niya. Kung nasan ka, doon ako, Gardo. Sasama din ako sa inyo. Lola Eloisa, dito na lang kayo. Malayo ang lugar na yun. Mahihirapan kayo tsaka isa pa delikado ang pupuntahan namin. Laban yun. Gising na ang mga tao sa baryong ito, Gardo. Ngayong nalalaman nila na handa kang ibuwis ang buhay mo para sa kanila. Oras na para bumawi naman sila sa iyo. Handa kaming samahan ka kahit saang labanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito lang kami, Gardo. Pero ipagdarasal namin ang kaligtasan nyo. Sana rin ay makita nyo doon ang kapatid ko. Maraming salamat, Vivian. Mga kasama, kung sasama kayo sa amin, magdala kayo ng mga armas na magagamit ninyo panlaban sa mga aswang, itak, sibat na buho, at mga gasolinang pansunog sa kanila.
Nang papunta na kami sa lugar ng taong paniki ay nadaanan namin ang lugar ni na paring Ricardo na nagbabantay din sa kanilang lugar ng gabing yun. Nang malaman nila ang aming plano ay sumama rin sila sa amin kaya naman mas lalo kaming dumami. Ang kuta pala ng mga aswang ay sa gitna ng kakahuyang nasa pagitan ng baryo ni na paring Ricardo at Kapitan Ambo. Isang pulo iyon ng 10 magkakatabing bahay. Papalapit pa lang kami sa lugar na bulabog na ang mga malalaking aso na alaga ng mga aswang na nasa kakahuyan. Umalulong ang mga iyon at nagbigay ng hudyat sa mga naroon. Alam na ng mga aswang na narito tayo. Kaya kailangan mag-ingat kayong lahat. Malaki ang tsansa nating manalo dahil papasikat na ang araw, Gardo. Kaya makipagsasapalaran na tayo. Mamakbakan ko na ang mga asong ito. Napapaligiran tayo ng mga kalaban! Kumalam kayo! Patayin silang lahat! Mga kasama! Pagkakataon na natin ito. Nakita na natin ang kuta nila. Kaya huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Tapusin ang mga salot! Sige! Laban na! Igalkin natin ang mga mahal natin sa buhay na pinatay ng mga salot dito! Mag-apat na grupo tayo. Sumama ang iba sa akin! Yung iba kina Ricardo at Neling! Sige, Kapitan! Tayo na mga kasama! Tapusin na natin ang mga kasama nila! Nang magkaharap ang grupo namin at ang grupo ng mga aswang ay nagkagulo na. Naging madugo ang labanan, kagaya ng mga itinuro ko sa aking mga kasama habang papunta kami roon, apoy lang ang labis na kinatatakutan ng mga aswang. Kaya gumawa na sila ng mga gasera na gasolinang laman. Kapag sinindihan at ibinato sa mga aswang para iyong granada kapag sumabog. Nag-aapoy ang bawat aswang na tamaan yun. Dahil sa pagkalat ng apoy, nasunog na rin ang mga bahay doon. Pero kagaya ng madalas na nangyayari sa madugong labanan, marami din sa mga kasamahan ko ang nasugatan at ang iba ay napatay ng aswang. Pero ang mas nakakagulat ay ang makita naming buhay ang taong inakala naming patay. Nasa loob ng kulungan sina Emil, Cecilia at ang iba pang babae. Emil! Buhay ka, anak! Itay, opo, buhay ako. Dinukot ako ng mga aswang sa utos ni Renalyn. Anak siya ni Mang Ernesto, ang taong panigi na pinuno ng mga aswang. Kung ganon, sino ang bangkay na nakita namin sa kakahuyan? Bangkay yun ng isang kasama nilang aswang na napatay ko kasi lumaban ako sa kanila bago nila ako nahuli. Mabuti naman. At nandito rin pala si Cecilia. Oo, kasi nang mamatay ang asawa ni Mang Ernesto, gusto niya na si Cecilia ang maging asawa niya para daw magpatuloy ng lahi ng mga aswang. Ligtas na kayo ngayon. Nandito na mga taong baryo. Sige na, Kapitan Ambo. Tumakas na kayo. Isama mo na sila at kahanapin ko pa ang taong paniki. Pinakawalan na nga ni Kapitan Ambo ang mga bihag at umalis na sila roon. Ako naman ay hinanap ang taong paniki. Hindi nagtagal ay nakita ko nga siya na nasa ere na kasama ang mga alaga niyang malalaking paniki. Nang nakatayo na ako at hinahamon ng taong paniki, tumayo sa aking tabi si Lola Eloisa. Nagulat ako nang makita siya. Lola Eloisa, ano ginagawa niyo dito? Harapin mo ang taong paniki. Ipaubaya mo na sa akin ang mga alaga niya. Ako nang bahala sa kanila. Jack, na mamamatay sila sa mga alaga akong kulisap. Napakarami nitong dinala ko. Lola Eloisa, anong magagawa ng kulisap sa paniki? Kinakain lang ng mga iyan. Matatalo lang kayo, Lola. Yun nga ang paraan ko. Pakainin sila ng kulisap na may taglay na lason. Panuunin mo lang. Ayan na, naglalaban na sila at ang mga kulisap ko. Kaya kumilos ka na rin. Habulin mo na ang taong paniki. Nang makita ko na isa-isa na ngang bumagsak ang mga paniki na kumain ng makamandag na kulisap at namatay, ay pinaulanan ko na ng pana ang taong paniki. Mabilis siyang lumipad kaya hindi ko siya natamaan. Nang sugurin niya ako ay gumulong ako sa lupa kaya hindi rin niya ako nadagit. Muli ko siyang pinana pero sablay ulit. Sa ikalawang pagkakataon na dinagit niya ako ay nahawakan niya ang aking jacket. Inilipad ako sa ere. Ngayon, nandito na tayo sa ere. Wala ka lang magagawa pa. Umunti
Unti-untiin ko ang kamatayan mo! Ikaw ang mamamatay ngayon, Hangal! Lola Eloisa! Ngayon na! Mga makamandag na kulisap, salakayin niyo ang taong paniki. Lulugan niyo ang aking apo. Wala makakatulong sa'yo dito! Tatapusin na kita! Yan ang akala mo! Ayan na sila, Hangal! Nagulat ang taong paniki nang salakayin siya ng daan-daang mga kulisap. Pumasok ang mga iyon sa lahat ng butas ng kanyang katawan. Sa kalituhan ng taong paniki ay hindi na alam ang gagawin ay binitiwan ako. Kaya pagbagsak ko sa lupa ay halos mawalan na ako ng ulirat. Nang makita ni Neneng ang nangyayari sa taong paniki ay kinuha niya ang nabitiwan kong pana at palaso. Siya ang pumana doon at nasapul sa dibdib. Nang bumagsak sa lupa ang taong paniki ay sinugod na siya ng mga taong baryo. Pinatay siya at sinunog. Gardo, gumising ka. Ayos ka lang ba? Gardo, huwag mo naman ako iwanan. Ayoko mag-isa. Gardo, apo! Bakit kayon ka pa nawala kung kailan tapos na ang gulo? Kaya nga po, kung kailan mahal ko na rin ang taong to, tsaka pa ako iniwan. Kung kailan natuto na ako magmahal, tsaka pa ako nasaktan. Totoo bang sinabi mo, Neneng? Wala nang bawian yan, ha? Oo, mahal na kita, Gardo. Kaya lang, pakakasalan ka daw ni Vivian eh, kapag nailigtas mo ang kapatid niya. Hindi ko tatanggapin yun. Dahil ayokong pakasal sa babaeng napipilitan lang akong mahalin. Mas gusto ko yung babaeng malakas at matapag pero mapagmahal na kagaya mo. Matapos ang mga pangyayaring yun, ilang buwan lang ay nagpakasal na kami ni Neneng. Pero kagaya pa din ng dati kapag may humihingi ng tulong sa amin, aming tinutulungan. Lalo na kung ang problema tungkol sa aswang. At yan po ang kwento ng aking buhay at pag-ibig, Sir Jupiter. Sana po ay naibigan nyo ito at mailabas sa inyong channel. Maraming salamat po.